Very light. Next lang, pasasalamat natin sa Panginoon, syempre sa 7 taon natin sa church. At first time, di ba, ng ating anniversary, nandito tayo sa ganitong lugar, di ba? Kalahin mo yan talagang, sabihin mo sa katabi mo, di ba? God is good. God is good. Diba? Sabihin natin, magpipray tayo ng ating rose. Okay, lahat tayo ay yumuko at nandito ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo sa 7 taon Panginoon na pagsama sa aming simbahan at sa bawat isa, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo ang maitaas sa gawain na ito, sa fellowship na ito, Panginoon. At naalala namin, Panginoon, ang lahat ng kabutihan, grasya at biyaya na ibigay niyo sa amin, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay ma-enjoy namin ang company ng bawat isa, Panginoon, at makapakinig kami ng salita niyo sa pagpagitan ng aming pastor. Ito po kami panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So,
kahit na hindi ganon kasapat yung financial namin. Lord, pinagpapasalamat ko yun kasi may mga minsan na blessing na natatanggap, unexpected blessings. Tapos pinagpapasalamat ko din yung kabutihan ng Diyos sa church natin kasi 7 years na tayo. So ayun, parang kailan lang no, nung dumating ako sa church, 5th anniversary ng una kong event na napuntahan doon. So ngayon pang 7th na, di ba? Parang grabe talaga yung Diyos kapag kumilos sa buhay mo. So, ayun, pinagpapasalamat ko din yun, yung patuloy na paggabay ng Panginoon sa pang-araw-araw. At pinagpapasalamat ko din yung knowledge and wisdom na natatanggap ko tuwing may exams, sa schools, kapag may mga activities. Ayun, pinagpapasalamat ko yun. So, ayun lang po. Diyos sa buhay namin kasi ayun, matatapos na ang taon, December na ngayon, ilang buwan na lang. Ilang araw na lang pala, linggo, papasok na naman ang panibagong taon. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay namin sa pamilya ko, kahit na nakakaranas ng mga pagsubok, still pa rin, connected pa rin kami sa isa't isa. And ayun, nagpapasalamat ako kasi nakasama na namin ang papa namin sa church. Nakadalawang linggo siyang umaaten. Pangatlo na ngayon. Ayun, parang ayun na yung answered prayer ng Lord na matagal ko nang hinihintay simula yung nagsama kami dalawa. Pinag-pray ko talaga na makasama ko ba sa simbahan, makapag-serve sa Kanya. And siguro ito na yung sagot ng Lord sa mga prayer ko. Kaya super, kahit maraming pagsubok, nakaka-bless pa din kasi tinutugon ng Lord yung mga prayer ko sa hindi niya inaasahan na panahon at pagkakataon. Yun lang po. And yun, ito rin yung kabutihan ng Lord sa church natin na naka 7 years na tayo. And move forward pa rin tayo sa mga susunod pang years sa atin. And I hope na sa susunod din lang tayo ganito mas marami pa tayo magse-celebrate. Yun lang po. Kasama ka, Si Briggs. Briggs, no? Si Briggs. So imagine yun, ilan, no? Pero sabihin yung iba mga bagay, no? Pero nakita niya yun, napakabilis, no? Kung babalikan ko yung unang taon na nag-anniversary tayo, no? Hindi ko pa kayo kilala lahat. Yung first anniversary ay hindi, nandito na pala ako, no? Opo. Nandito na pala ako. So, tumutulong-tulong na ako kay Pastor Francis noon. Hanggang sa maging second. Ako na yung pastor ninyo. Yung third, yung iba, tapos fourth. Tuloy-tuloy na ako. Hanggang ngayon, di ba? So, mabuti ang Panginoon. Yung iba, nung una pa, wala pa si Enzo, di ba? Wala pa si Yes. Enzo noon. Sister, balik pa. May mga picture nga ako yun na X-Gen. Yung unang selfie natin nun, kailangan gumano pa ako para makita kayo. Pero ngayon, di ba, ang lalaki nyo na. So, talagang napakabuti ng Panginoon. Meron ba magsasabi dito na hindi mabuti ang Panginoon? Itaas daw yung kamay. Taas ang kamay, magsasabing, ay, di naman mabuti si Lord eh. Meron ba dito? Meron ba? Wala. Kasi kung meron, papawin na natin. Hindi. Pero kasi ang katotohanan, mabuti ang Panginoon. Amen po ba? Amen! Hindi ko sa katabing mabuti. Mabuti ang Diyos. Kaya yun yung tema natin ngayong ikapitong taon, di ba? Kasi mabuti ang Panginoon sa bawat isa sa inyo. So maliit lang yung church, marami na tayong pinagdaanan. The first time nga, mag-anniversary tayo na nasa ganito tayong kagandang lugar. Grabe! Naalala niyo yung mga unang anniversary natin, lagi tayong tapos sa budget. Hindi natin alam kung saan tayo kukuha. Diba, nag-aambagan tayo. Pero ngayon, ito yung masabi natin, pinagpaalam tayo ng Panginoon. Diba? Amen. Palapakan naman natin si Lord. Pero meron ako 3 bagay na gusto kong ituro sa inyo pagdating sa kabutihan ng Diyos na huwag natin kakalimutan. Okay? Pwede ba yun? So 3 lang, mabilisan lang to. Unang-una, sabihin mo sa katabi mo, ang kabutihan ng Diyos
kabutihan ng Diyos ay hindi lisensya para maging kampante. Okay, bakit yun ang gustong unang-una kong ibahagi sa inyo? Kasi tayo mga tao, kaisipan natin, mabuti naman si Lord eh. Di ba? So, okay na, mag-pedex na ako sa buhay ko. Hindi ko na ayusin yung buhay ko. Gawin ko na lang kung ano yung kung ano makakapagpasaya sa akin. Gawin ko na lang kung anong gusto ko. Wala na akong pakialam sa Lord. Di ba? Kasi kahit alam ko, makasalanan ako, mahal ako ni Lord. Hindi niya ako hayaang, ano mo yun, aksidente, hindi niya ako hayaang maparusahan. Ibibless niya ako kahit napakapasaway ko. Which is true naman. Di ba? Kahit napakapasaway natin, kahit na ang dami natin kasalanan, kahit na ilang beses tayo sumuway sa Panginoon, still mabuti ang Diyos. Tama? Pero gusto kong sabihin sa inyo na hindi lisensya ang kabutihan ng Diyos para maging kampante ka sa buhay. Kailangan mamuhay ka ng matuwid, mamuhay ka ng sumusunod sa Panginoon. At yung nilagay ko ditong talata, alam naman natin yung kwento ng parable of the 10 virgins. Diba yung 10 dalaga? Na kung saan nag-aantay sila doon sa groom. Tama? Dala-dala nila yung kanilang mga lampara. Kaso hindi nila alam kung ano yung oras na darating yung groom. Diba? Yung 5 babae, sabi doon, nagdala sila ng extra langis. Para kung sakali mang maubos yung laman ng kanilang lampara, meron silang pamalit. Diba? Samantalang yung 5, naging pakampante sila, okay na to. Sapat na tong oil na meron kami. Sapat na yung langis na meron ako. Hanggang sa muling pagbabalik ng groom. And minsan sa buhay natin, ganun tayo. Diba? Lord, okay na to. Okay na yung kabalitan ko. Okay na itong ginagawa ko. Okay na siguro kung tuwing birthday ko, nagsisimba ako. Okay na siguro na every Sunday pupunta na ako. Okay na yun. Diba? Pero hindi. Anong nangyari doon sa kwento na yun? Sino nakakaalam at nakakaalala ko? Anong nangyari? Diba meron nagsabi, nandiyan na ako parating na yung groom. Anong nangyari? Nawalan ng langis yung 5. Anong ginawa nila? Umalis sila. Diba? Yung 5, sabi nila, nangihingi sila doon sa 5 ng langis, pero sabi nila, hindi pwede. Bumili kayo ng inyo. Diba? Kasi hindi naman sa pagiging madamot yun. Pero ganun sa buhay. Hindi ka pwedeng iligtas ng ibang tao. Lagi ko naman sinasabi yan, ang kaligtasan ay individual. Diba? Hindi porke yung nanay mo nagsisimba, ligtas ka na. Hindi porke yung mga anak mo nagsisimba, yung mga magulang mo ligtas na. Tama? So kaya tayo, huwag tayo maging pakampante. Hindi porke mabuti ang Diyos, yung buhay natin hindi na natin aayusin. Kailangan ayusin natin. Bigyan natin ng direksyon. Lagi natin isang guniin ng Panginoon. Lagi tayo maging handa. Kasi hindi natin alam kung kailan yung oras na babalik ang Panginoon. Oo, mabuti siya. Pero ang Diyos ay Diyos na makatwiran. Katulad ng sinasabi ng Biblia sa Ecclesiastes, lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Panginoon. Okay? Kaya huwag tayo maging pakampante. Lagi natin ibigay yung best natin para sa Panginoon. Pwede ba yun? Amen. Hindi, huwag natin kanina. Hindi, mabuti naman si Lord eh. Oo, mabuti si Lord. Pero huwag ka magpapakampante. Diba? Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Kaya ngayon pa lang, hanggat may oras pa, hanggat mayroon pa natitirang langis, huwag mong hahayaang maubos, huwag mong hahayaang maubos yung apoy na meron ka sa puso mo. Bagkos habang tumatagal, habang tayo nag-aantay sa balik pagbabalik ng Panginoon, dapat lalo tayo nag-aapoy, naglalagandab. No? Yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal, yung ating paglilingkod para sa ating Panginoon. Alam ko, bata pa kayo. No? Pero time will come, maintindihan mo. Diba? Yung sinasabi ko. Pangalawa,
Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lisensya para ikaw ay sumuway, no? Kasi maraming, yun nga, katulad ng sinabi ko, babuti naman si Lord. Ipapasaway na lang ako, gagawa na lang ako ng kasalanan. So hindi po, no? Hindi lisensya ang kabutihan ng Diyos para gumawa ka ng kasalanan. Hindi lisensya ang kabutihan ng Diyos para maging pasaway ka. Diba? Kasi oo, papatawarin naman tayo ng Diyos kapag humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan natin. Tama? Pero kung talagang naiintindihan mo na mabuti ang Diyos, hindi ka magpapatuloy sa pagkakasala. At kung dumating man ang panahon na magkasala ka, mahulog ka, alam mo na kailangan mo humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Alam mo na kailangan mo yung gabay ng Diyos sa buhay mo. Diba? Sabi din sa Roma 2:4, verse 5, baka naman gusto mo pang hamakin ng Diyos dahil siya'y napakabait, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mo pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan iahayag ang puot at makatuwirang paghahatol ng Diyos. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Huwag kang pasaway. Huwag kang maging pasaway. Huwag kang gagawa ng karami. Lagi natin piliin yung katuwiran. Lagi natin, dahil mabuti si Lord, piliin natin ang kabutihan. And last, at panghuli, ang kabutihan ng Diyos ay nagtutulak sa tao upang maging responsable. Amen. Sabi mo dapat responsable ka. Responsable ka. Kasi ngayon, hawak-hawak namin yung tema na mabuti ang Diyos. Kung totoong mabuti ang Diyos sa buhay mo, dapat nakikita yung pagiging isang responsable tao. Sabi mo sa katabi mo, responsable ka dapat. Responsable ka dapat. Sabi dito sa Tito, chapter 2, verse 11 to 12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos. Amen? Maraming mga kabataan ngayon, mga tao ngayon, napaka-irresponsible. Tama. Diba? Ano ibig sabihin nun? Hindi na pinag-iisipan kung ano sasabihin nila. Hindi na pinag-iisipan kung ano yung magiging desisyon nila sa buhay. Diba? Dapat maging responsable tayo ng tao. Kasi oo sa atin, lalo na sa ating mga nakakilala sa Diyos, mabuti ang Diyos. Diba? Kahit anong mangyari, kahit anong kaguluhan, kahit anong kasamaan ng mundo, yung kabutihan ng Diyos hindi nagbabago. Amen? Kaya ikaw bilang tagasunod ng Panginoon, kailangan maging responsable ka. Dahil sa pagiging responsable mo, yung mga taong nasa paligid natin, makikita nila kung sinasabi natin na ang Diyos ay mabuti. Amen? Mabuti si Lord. Diba? God is good. Diba? Pwede ba natin sabihin, God is good? God is good. Ano? All the time. And all the time, God is good. Amen. So mabuti ang Panginoon. Amen. So manalangin tayo. Let us pray. Para ma-enjoy na natin yung mga oras natin na nandito. Diba? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa hapong ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At tunay nga, Diyos, na mabuti ka. At walang sino mang may question, Panginoon, sa pagkatotoo na ikaw ay mabuti. Ipinaranas mo at ipinaramdam mo, Panginoon, sa amin mga buhay sa loob ng 7 taon kung gaano kakabuti, Panginoon. Kaya naman sa umagang ito, ay sa hapong ito, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na patuloy namin maranasan ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay, Panginoon. At sa pagharap namin ng panibagong taon sa aming iglesia, bitbit namin, Panginoon, ang pag-asa at ang aming tema na ikaw, na aming Diyos, na aming pinupurit sinasamba, ay Diyos
na mabuti magpakailanman. Ikaw ay mabuti noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, sa bawat bukas ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po Diyos sa iyo po muli ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen! Sa muli, mga kaibigan, dalawa na to, no? Yung isa, katulad ng sinabi ko, Dami na lalo na. bibigyan natin sa faithful giver. Hala! Kasi yung kabutihan ng Diyos, masusukat sa pagbibigay. Siya po. Sino kaya nag-decide niyan? Hala! So, syempre, alam naman natin, no, kami dalawa natin sa bibigyan ng tithes. Pero syempre, exempted na kami. So, bibigay natin, Ano lang ba talaga sa Teros? syempre, dun sa pangalawa, sabi ni Ate Rose na sumusuporta, no, sa ating church. Parang kilala ko na tuloy. Okay, Yan na. bigay natin syempre dahil mabuti ang Panginoon sa lahat naman sa atin. Pero yung pagbibigay natin sa Panginoon ay expression niyan kung gaano siya kabuti sa buhay. Diba? The more na nagbibigay ka sa Lord, the more na ine-express mo na mabuti siya sa buhay. Amen? Kaya naman, huwag na natin patagalin pa. Ako na to. Tinatawag ko na si... Hindi ka nagtatice ka. Ako na to. Sa akin yung isa. Hala! Narinig ko! Faithful, ano? Faithful giver. Ryan. Ate Risa. Wow! Ang galing! Sure daw. Ito ay sponsor ko ni Ate Helen. Thank you, Ate Helen. Thank you po! Ay, ano na. Hala! One. 10% daw yun ang Content Church. So ito naman, bibigay ko na isa para naman sa isa sa inyo na nandito na bawat gawain nandun siya. Never siya umabsent. Nicole! Diba? Si Nicole ay no? Siyempre yung mas mararanasan natin yung kabutihan ng Panginoon kapag lagi tayo dumadalo sa Kanya. Tatampo na ako. Umabsent ako. So nandyan siya. Hindi siya yung isa sa mga matatanda sa atin. Hala! Pero Tampo na. nakita mo na nandun siya. Diba? Lagi siya. Papakalunod na yung mga... So kung natin patagalin pa, siyempre palakpakan naman natin ang Panginoon. So walang iba, kundi si Ate Nicole. Okay, meron po tayong bagat. Oh, meron ba? Tawag ito? Kaya ano daw? Ba't ako? Bakit? May aapi na ba? Ate Nicole? Sa titulo pa lang, talo na ako. Hello? Ate Radyo na. Kasi pag nag-aaway tayo, Heads down. Okay. Oo, depende sa inyo. Basta wala kayong katinginan. Oo, depende sa Di ba, men? Depende sa kanila kung saan sila titingin. Tinginan dyan. Sino? Sino? Oo. Ano ba lang yan? Tawag dito, try. madaya kayo. Alam niyo na kung saan kayo titingin. Heads up.
sumasayaw sa'yo. Jesus, dakila, lakas ko ay